Ayan. So, maraming salamat sa ating Panginoon Diyos at ang bawat isa po sa atin ay nandito. Patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen! Amen. So kung ready na po ang lahat, yan. Okay, kung ready na po ang lahat, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay pumikit at iupo po ang ating ulo. Manalangin po tayo. Hallelujah. We glorify Thy name, O God. Hallelujah. 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 We glorify Thy name. Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit of God, kami po ay dumudulog sa inyo, lumalapit po Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi po ng kapatawaran, kalinisan Panginoon na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyong anak na si Jesus sa banal na dugo na patuloy na naglilinis po sa bawat isa po sa amin. Dahil po sa inyo, Panginoon, kami po ay malaya na nandito, na nagpupuri. Magpapasalamat po, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, O God. Sa mga oras pong ito, dinadalangin po namin ang gagawin po naming service, O God. Kayo lamang po yung aming mapupurihan. Hindi po namin titignan yung mga bawat isa na mga kasama po namin, kundi kayo po yung aming makita, O God. Maraming salamat po sa paghahataw nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege na makapagpuri kami, Panginoon. Makapagpasalamat po kami sa lahat ng mga blessings niyo po sa amin, O God. Salamat, O God. Lord, sa mga oras din po, Panginoon, bless mo po ang bawat isa. Sa lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon, sa oras na ito, sa lahat ng mga tatayo sa harapan, lalo na sa magbibigay ng mensahe, Panginoon, kayo po magbigay ng blessing, kayo po magbigay sa Kanya. Itago mo po siya sa iyong lupuran upang ang lahat ng mga sabihin niya, Panginoon, ay maging pagpapala po sa bawat isa po sa amin, O God. Maraming salamat po, God, at sa mga parating pa lang ng mga kasama po namin, O God. I-bless mo po sila. Ingatan, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng mga may mga obstacles, may mga struggles sa buhay, Panginoon. Kayo, Panginoon, magbigay sa kanila ng healing, ng provision, O God. Maraming salamat, Panginoon. Alam po namin na ang oras po ito, Panginoon, na aming pagpupuri, pagpasalamat po sa inyo, Panginoon. Ay binibigyan mo na ng katagumpayan, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon. Maraming salamat, O God. Salamat sa privilege na ito, Panginoon. Malaya kami na kami po ay magpuri, magpapasalamat po sa inyo, God. Sa lahat, Panginoon, binibigay po namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, O God. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay malayang magpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Malaya po tayong sasayaw. Malaya po tayong sisigaw. Malaya po tayong lumundag. Amen po ba? Praise the Lord. Tayo po umawit sa ating Panginoon. Malaya, malaya,
kanyang himala, sa sakit na maramdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay sinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kinaman ako, malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumipad! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sumigaw! Sa dagat! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ang may kagalakan. Sumigaw! Sa dagat! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ang may kagalakan. Basta mapuri sa Kanya ay ibigay. Purihin ang itatang. Luwalhatin siya. Sumigaw! Sa dagat! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sa dagat! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sa Kanya isipin natin. Purihin siya. Awitan siya. Luwalhatin. Pagkakas namin sumigaw sa Panginoon. Saan ka lang? Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa dagat. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa dagat. Sumigaw sa dagat. Sumigaw! Rason na. Tunay nga, O Diyos, na napakasarap pong magpuri sa iyo, O Diyos. Amen. Lalo na kung ikaw ang aming inaawitan, Panginoon. At patuloy po namin itataas ang dakilang pangalan mo, O Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Ang ngalan mo'y itataas. O Diyos, ika'y itataas. O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y itataas. O Diyos,
sa'yo, aking Ama. O Diyos, ika'y marapat-dapat, pagkalayan ng pagsamba. Aming dalangin na ikaw ay samarin. Aming dalangin, aming dalangin na ikaw ay Salamat. Karapat-dapat na kailangan ng aming sabahin na kinain at papurihan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri. At salamat, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ay, konti lang yata kami. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Ayan. So, ready na po natin ang bawat isa. Meron po tayong children ministry sa taas. Ayan. Ito yung mga kids. Diba? Nare-ready ka. At sa mga online, ready na rin po natin yung ating mga notes. Maging yung mga nandito po, may handa na po tayo sa ating pakikinig. So, sabi nga, isang pag-worship din, isang pagsamba ang maayos na pakikinig. Yan, makikinig po tayo. Okay, nakahanda na po bang lahat? Meron po tayong mga Bible, notebook, ball pen. Yung cellphone, paki-silent. Kung gagawin niyo po yung note, pag may notification, tanggalin niyo muna. Later on. Okay po? Ayan. So, ready na po ang lahat? Amen. So, kung ready na po ang lahat, tawagin na po natin na magbibigay ng mensahe po si Pastora Sinya Angeles. God is good. All the time. And all the time. God is good. Laging mabuti ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Ano man ang mga pinagdadaanan natin, nariyan ang Panginoon at patuloy na nakatingin sa atin para tayo ay tulungan. Last week, pinag-aralan natin ang how to worship God. Paano natin pinaparangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba. Tinuro sa atin ang tunay na pagsamba. Ito ay isang sakripisyo sa buhay ng bawat isa because you give time to worship God. Nagbibigay tayo ng oras, nagbibigay tayo ng panahon para sa Kanya lamang. Dahil ang buhay natin ay balanse. Meron tayong buhay para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating ginagawa. Pero may panahon tayo para sa Panginoon. Siya na nagbigay buhay sa atin. Siya na nagligtas sa atin. Siya ang tumutulong sa atin. At tinutuon niya ang ating mga panalangin. Ang isang pagsamba ay isang sakripisyo. Sakripisyo to the point na siya daw ang unahin natin. Sabi, unahin natin ang Panginoon. And all these things, sabi, seek ye first the kingdom of God. Hanapin mo muna ang paghahari ng Panginoon. And all these things shall be added unto you. Idadagdag pa lang ng Panginoon ang lahat ng mga kailangan mo. Hindi pa yun ang main. Hindi pa yun ang talagang ibibigay lang sa'yo. Kundi yun ay mga dagdag pa lamang ng Panginoon. Kaya palagi nating ibigay ang ating panahon sa pag-worship para sa Kanya lang. Ito lang ang panahon para mapapurihan siya, maparangalan. Sa pag-awit natin, nadarama natin yung Kanyang presensya.
sa pag-awit natin sa Kanya. We worship Him, we glorify His name, we give Him glory, we give Him thanks and praises. Kasi, deserve niya ang lahat ng pagpupuri ng mga tao. Napag-usapan din natin na nilalang ka ng tao not just to bless you, but to be a worshiper to God. Sino mag-worship sa Kanya kung di niya nilalang ang tao? Ang mga hayop hindi makakapagpuri. Pero nagpupuri sila sa kanilang kapamaraanan. Pero binigyan ng Panginoon ang tao ng karapatan, the highest worship that will come from the people He has created. Tayo yun. Tayo magbibigay ng parangal para sa Kanya. Hindi yung nandito tayo, pero yung utak natin nasa labas pa rin. Ibig sabihin nun, when you come to God, talagang ibigay mo na yung panahon na yun para sa Kanya lang. Naiintindihan po? Aral po yan mula sa Panginoon na pinag-aralan natin last week na para sa Kanya ang araw na ito, para sa Kanya ang pag-upo mo dito, ang pakikinig mo. Kaya pinapanalangin, Lord, buksan mo po ang aming puso, ang aming kaisipan para tumimo ang iyong mga salita sa amin. Na tumubo ito, hindi lang para sa aming sarili, kundi maibabahagi sa iba. Let us stand. And let us pray. Father in heaven, we thank you for this wonderful time that we're together, worshiping and praying. We acclaim your mighty presence in this place, Father God. Maraming salamat po sa mga kapatiran na narito na binibigyan ang kanilang oras at pagsamba para sa iyo lamang. Lord, ituro mo po sa amin ang tamang kapamaraanan kung paano kami maging karapat-dapat sa iyo, sa aming pagpupuri, sa aming pagpaparangal, sa aming pakikinig, na lalo ka namin mahalin, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na itinuturo po ninyo sa amin. Walang makapagbibigay sa amin ng tunay na kaligayahan, Panginoon, kung hindi ang iyong mga salita. Ang patuloy mong pagkilos sa aming kalagitnaan, ang patuloy na pagbubukas mo ng aming mga puso, at bigyan kami ng unawa upang maintindihan po namin ang mga ninanais mo pang matutuhan namin sa mga kapanahong katulad nito. Maraming salamat po. Maging sa mga nasa Facebook Live, dalangin po namin na inanda mo rin po ang kanilang mga puso sa pakikinig ng magandang balita sa araw na ito. Maraming salamat po. Maging sa mga kapatid namin na papunta pa lang dito, Lord, kayo pang umakay sa kanila. Keep them safe and sound na makarating ng maluwalhati rito, Panginoon. At makasama namin silang nagpupuri, nagpapasalamat, nagpaparangal at sumasamba sa iyo. Gamitin mo lamang po ako bilang daloy ng iyong pagpapala. Maraming salamat po sa lahat ng gagawin mo sa aming kalagitnaan. Hayaan mo pong ibalik namin ang marahan ng mga papuri, parangal, pasasalamat, pagsamba sa iyo lamang. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa iyo po, binibigay namin ng malaya ang pagpupuri at parangal. In Jesus' mighty name we pray and everybody say, Amen. Amen. Ang palakpak po para sa Panginoon yan. Yan po para sa Panginoon. Sabi nga po natin, worship is a sacrifice. Ito ay isang sakripisyo. Kahit ayaw mo pumalakpak, pag nandito ka, papalakpak ka dahil sa Panginoon ang pinapalakpakan mo. Amen. Amen. So, isang napakagandang umaga para sa ating lahat. Amen. Pakibati po ang katabi mo, pakisabi mo, ako'y pinagpala dahil narito ka. Amen. Ngayon po, babalik tayo ngayon sa book ng Mark. Sa Mark chapter 3. Sa Mark chapter 3, pag-uusapan po natin dito ang Panginoong Jesucristo. Titingnan po natin, dahil umpisahan natin ang book of Mark noon. Ngayon, titingnan natin ang chapter 3, verses 22 to 35. Chapter 3, 22 to 25.
may dumating na namang mga tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem. At sinabi nila, sinasaniban siya ni Satanas na pinuno ng masasamang espiritu, at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng paghahalintulad. Magagawa ba ni Satanas na palayasin ang mga kampo niya? Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak ang kahariang yaon. Ganoon din ang mangyayari sa isang tahanang ang nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas at ang mga kampo niya ay naghahati-hati at nag-aaway-away, babagsak din siya at hindi na makakabangon pa. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi muna niya ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari niyang nakawan ang bahay na ito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, lahat ng kasalanan at anumang paglalapastangan sa Diyos ay maaring mapatawad. Ngunit, ang sino mang lumapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Sinabi yun ni Jesus dahil sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na siya ay may masamang espiritu. Samantala, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Nakatayo sila sa labas at ipinatawag niya siya. Maraming tao nakaupo sa paligid niya. May nagsasabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid at ipinatawag kayo. Sumagot si Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Tinignan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya at sinabi, ang mga ito ang aking ina at mga kapatid. Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya pong ina at mga kapatid. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Ang pinanggalingan po ng lahat ng ito na sinabi ng Panginoon sa chapter 3 ay nagpagaling siya ng napakaraming may mga karamdaman. Sumusunod sa kanya saan man siya pumunta. Sa amang dako siya pumunta, ang mga tao pulutong na sumusunod sa kanya. Dahil nakita nila sa unang bahagi ng chapter 3, nagpagaling siya ng marami ng mga may sakit. At ang mga taong nakarinig nito, sumusugod kahit saan siya makapunta. Because during that time, walang mga manggagamot. Lahat ng mga inaalihan ng demonyo, anumang mga karamdaman, walang manggagamot. Ang Diyos lang ang makapagpapagamot. Pero eto si Jesus, pinagbibintangan ng mga scribe and Pharisees and religious leader na siya ay inaalihan ng masamang espiritu. No? Si Jesus ay pagod na. Wala nang oras para kumain pa. Katulad natin, kung minsan, marami tayong gawain na gusto natin unahin na matapos itong gawain ito, tapos ito, tapos yan. Gusto mong matapos mo lahat ng ginagawa mong trabaho. Nakakalimutan mo na rin, ay, alas 12 na pala, alas 2 na pala, alas 4 na pala, pero hindi ka pa nanananghalian. Meron tayong na ganyan sa tao. Ang Panginoong Hesus din, dahil sa pulutong na mga taong lumalapit sa Kanya, na mahipo lang siya, mahipo niya mga taong ito, makakaramdam sila ng kagalingan. Napakita lang siya ng mga inaalian ng masamang espiritu, bumabagsak ang mga taong ito. At naniniwalang siya ay anak ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinagbibintangan siya na ay nagkakaroon ng kalakasan makapagpagaling sapagkat sumasa kanya ang dyablo. Yan ang binibintang ng mga religious leaders. Dahil nakikita nila kung paano makapagpagaling. Nakikita ng dalawang mata nila na nagpapagaling si Jesus sa kanyang paghipo.
Ang mga tao bang ito tinatanong ba ni Jesus? Tinanggap mo ba si Jesus as Lord and Savior of your life? Wala siyang tinatanong sa mga tao ito. Bakit? Dahil si Jesus ay punong-puno ng pag-ibig sa mga tao. Mercy and love ang nasa puso ng Panginoong Jesucristo para lahat ng mga tao na lumalapit sa Kanya wherever they are, whoever they are. Kahit punong-puno ng kasalanan ang mga taong ito na hinihipon ni Jesus at nagkakaroon ng kagalingan, nagkakaroon ng pagbuti ng kanilang pangangatawan, nawawala ang mga dyablo sa kanilang mga katauhan. Kaya nakikita ng mga religious leader na kaya nakakapagpagaling yan kasi kakampi niya ang mga dyablo. So, the Lord Jesus Christ was so pressured. Pagod na siya. Wala siyang katulong. Dahil hindi pa natuturuan ang kanyang mga disipulo ng mga kapanahonan na yon. Sabi lang ng Panginoon, tignan niyo ang mga ginagawa ko. Sumunod lang kayo sa akin. Walang katulad ngayon na meron kayong Bible, meron kayong ballpen para maisulat ninyo ang gusto ng Panginoon na sinasabi sa inyo. Pero during the time, walang maaasahan ng mga tao sa kanilang kapwa-tao. Kaya nakikita nila, gustong maakit ng mga religious leader na ang mga tao huwag maniwala na itong pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo ay galing sa kaaway na dyablo. Kaya matindi ang mga kapanahonan na yun. He was misunderstood by the religious leaders, the scribes, the Pharisees. Hindi siya naiintindihan ng mga tao ito. Bakit? Anong nasa isip nila? Gusto nila, pati ang mga tao, wag rin maniwala sa kagalingan binibigay niya. Ganyan ang kapanahunan. Kaya ang Panginoong Jesus, naroroon lang. At sinabi nga ng Panginoon doon sa binasa natin, nagbigay siya ng talinghaga. Anong talinghaga ito? Sinabi niya, kung ang dyablo, kakalabanin niya yung kaaway niya, hindi siya tutumba silang pareho. Kaaway mo, dyablo, maglalaban na ng dalawang dyablo. At ang isang kingdom or isang kaharian, kung nagbabaha-bahagi ito, tataob din ito. Walang anumang lakas o kapangyarihan na pwede tumayo kung nagbabaha-bahagi ang isang bansa o isang bayan. Sinabi rin, sinampol din dito, kung ang isang bahay nagkakaaway-away sila. Di ba pinakita? Maski na ang bahay, kung merong mga hindi pagkakasundo, eto gusto kong ulam. Hindi yan, eto gusto ko, eto buti kong ulam lang ang pinag-aawayan. Maraming pinagkakagalitan sa loob ng bahay. Hindi rin matatatag ang bahay na yon. Hindi ako may sinabi ng Panginoong Jesucristo yon. So, lahat ng pagbaha-bahagi ay hindi maganda. Pero, anong pinapakita ng mga Saduceyon? Sad. Sad sila kasi. Diba? Sad, S-A-D sila. Malungkot sila. Dahil nakikita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nakakapagpagaling ng mga may sakit. Ang mga inaalihan ng masamang espiritu, lumalapit pa lang sa Kanya, tumutumba na sila at gumagaling na. Kasi sinabi ng Panginoon ng talinhaga na walang makakatayo kung ang dyablo, aawayin niya ang kamukha niyang dyablo, ano mahihita? Pareho silang tumba. Kaya pinakita yan pati sa pamilya, pati sa gawain, kung bahagi, naghahati-hati, at hindi nagkakasundo, babagsak yun. Alam niyo ba yun? Kahit nasa tahanan daw, pag-ingatan natin. Maging humble and humility tayo, natanggapin natin ang paliwanag ng bawat isa, maging sa tahanan. Kung meron ipinapaliwanag na ganito ang gagawin natin. Kung hindi magkakasundo, unti-untiin na suriin mo. Alamin mo kung bakit hindi tayo magkakasundo. Etong aking, lay your cards on the table. Etong card ko, eto yung sa'yo. Pag tignan natin, punta tayo sa gitna para magkasundo tayo. Yan ang gusto mo, eto gusto ko, doon tayo sa gitna.
Para yung gusto mo at gusto ko nandoon. Para walang pag-aawayan. Anong pinapakita ng mga Pariseo dito? Ng mga religious leader? Pinapakita nila ang hindi nila pagsang-ayon at hindi paniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Yun po ang malinaw na pinapakita nila. They are against the teaching of the Lord Jesus Christ. Ayaw nilang paniwalaan ito. Bakit? Meron silang sariling kapamaraanan. Meron silang sariling disposisyon na madala nila ang mga taong ito upang hindi manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nakikita natin sa pamamagitan ng kanyang mga aral, ang lahat ng mga bagay na ito ay may katuturan. Katulad ng pinapakita sa Matthew 12, verse 22 to 32. Matthew 12. May dinala ang mga tao kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na sinasaniban ng masamang espiritu. Pinagaling siya ni Jesus. Agad siyang nakakita at nakapagsalita. Ayan, nakikita yan ng mga religious leader. Namangha ang lahat at sinabi, ito nga kaya ang anak ni David. Doon sa pagtatanong na yun, meron pa silang pag-aalinlangan. Meron pa silang doubt. May pagdududa pa. Ito nga kaya? Ito nga kaya ang Diyos? So, pero nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan makapagpalayas ng masasamang espiritu. Alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mamamayan ng isang kaharian ay magkahati-hati at mag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas mismo ang magpapalaya sa kanyang mga ampon, nagpapakita lang ito ng pagkakahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi totoo, hindi maaring pasukin ng magnanakaw ang bantay ng malalakas na tao kung hindi muna niya ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maari na niya itong nakawan ang bahay nito. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit, ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. So yan ang pinapakita sa atin ng aklat ng Mateo. So nakita natin na walang tatayong kahit na kaharian kung ito ay nagbabahabahagi. Sometimes ganon sa isang malaking pagtitipon, kung minsan, maski sa bansa, diba, merong bahabahagi dahil, ito boboto ko, ako, ito, merong kanya-kanya tayo. Na kung minsan dumarating ito sa isang debate, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, paano mariresolve ang problema na yun? Kung ang bawat isa ay merong kanya-kanyang opinion, nakakala niya siya ang tama, ikaw ang tama, siya ang tama, lahat kayo tama. Pero iba-iba naman ang paniniwala.
Pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng binasa natin ng Mateo kung paano inexplika ng Panginoon na ang kaharian ng kaaway kapag nagbabahagi ay hindi tatayo. Maski ang bahay kung ang isang bahay nito ay hindi nagkakasundo, merong pagkawasak ito. Ito ay aral ng Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Tingnan natin ang ating mga sarili sapagkat sa mga kapanahonang ito, tayo ang kausap ng Panginoon. Tayo ang kinakausap ngayon at pinapagpaliwanagan ng Panginoon ang kanyang mga salita. God is a good God. Lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi niya kinakast out or hindi niya tinataboy ang mga ito, kundi lalo niya pang nilalapitan. Dahil ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig sa mga taong Kanyang nilikha. Ganyan ang Diyos na sinasamba natin. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga kapanahon lang ito. Nang nais niyang matutunan natin upang kung dumarating ang mga pagsubok, meron tayong lakas na itaboy ang anumang naggugulo sa atin. Alam niyo ba yon? Are you there? Praise the Lord. So, unti-unti madadala tayo ng Panginoon kung saang bahagi. Sometimes this topic is very controversial in nature. Kaya, yung pagpapagaling kung minsan sa mga likod ng Panginoon, merong mga altar call na healing. Wala pong healing service na tinatawag. This is a divine healing because it is divine. It has come from God alone. Sa Diyos lang po nanggagaling yan. Walang magkiklaim na kung minsan, merong mga lingkod ng Diyos na nag-pray, gumaling yung parang very proud yung nag-pray. Parang akala niya sa kanya yung praise. No, all the praises and the glory belongs to God alone. Kaya, divine healing, walang tinatawag na healing service, healing fellowship, wala po. Only divine because it has come from God. Sa Diyos lamang po nanggagaling ito. Kaya ang mga tao, kahit saan pumunta ang Panginoong Yesus, sumusunod sila kung saan pupunta, kahit na malayo, kahit na saan manggaling, sumupunta sila sapagkat gusto nilang maramdaman ang pagmamahal ng Panginoon. Dahil walang manggagamot, ang Diyos lang ang makapagpapagamot. Ang mga tao, nang babalitaan nila na ang Diyos na si Jesus ay nagpapagamot, kahit saan sila manggaling. Kahit saan sila pupunta, pupuntahan nila ang Panginoon. Kaya, ang lahat ng mga tao, sabi natin, ay naniniwala sa Panginoon. Pero merong naghihinder. Merong mga pumipigil. Ang mga religious leader na hindi nila nauunawaan kung ano ang salita ng Diyos because they do not read the Bible, ang alam nila, sila ang tama. Pero, ang Diyos, narito na ang lahat ng gusto niyang malaman ng buong bansa, ng buong mundo, that there is one God who created everything in this world. He has created you in His own image. Ikaw ang masterpiece ng Panginoon. Ikaw ang kanyang obra maestra. Kung ang mga painter merong obra maestra, katulad na halimbawa ng Mona Lisa, obra maestra niya yun. Pero ikaw ang obra maestra ng Panginoon. Ibinuhos niya para sa iyo. Because yung mga hayop na nilalang niya, hindi pwedeng magpuri sa kanya. Ang taong nilalang niya ito so that these people will worship Him, will glorify His name. Ito po ang dahilan kaya tayo nagkakatipon para ibigay sa Kanya. Hallelujah. Para ibigay sa Kanya ang ganap na pagpupuri, pagpaparangal. Sabi natin, pinag-usapan natin kung paano i-worship si God. Bigay natin yung time para sa Kanya. Ibigay natin na maging pangunahin siya sa buhay natin. Kaya maraming taong pumupunta sa Kanya. Kaya nga dito sa verse 7, ay sa verse 8, tingnan natin, ang daming sumusunod sa Kanya, galing sa iba't ibang lugar. 3 verse 8. Mark 3 verse 8.
Mark chapter 3, verse 8 po, sir. And from Judea, Jerusalem, Idumea, sa kabila ng Ilog Jordan at sa paligid ng Tyre at Sidon, dinarayo siya ng mga tao dahil nabalitaan nila ang mga ginagawa niya. Next verse. Dahil sa dami ng tao, nagpahanda ng isang bangka si Jesus sa mga tagasunod niya para may masaksiyan siya kung sakaling magsiksikan sa kanya ang napakaraming tao. So, nagpahanda na siya ng bangka dahil talagang dinudumog siya. Talagang, nakita nyo nga, sinabi nga, hindi na siya makakain. Wala ng panahon. Pressured na siya. Pero nami-misunderstood pa rin siya sa kabila ng mga ginagawa niya. Talagang wala na, pagod na ang Panginoong Jesus. And then, ano sabi pa rin nila? Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, pinapakita sa atin ang kanyang kapangyarihan na siya ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Kaya pati ang mga unclean spirit, they fell down. Pero nyo, hindi pa hinahawakan ng Panginoon, natutumba na sila. Yung mga inaalihan ng masamang espiritu, takot na yung mga tao na inaalihan ng masamang espiritu. Kapag nakita nila ang Panginoong Jesus, nakatingin pa lang sila, tumutumba na sila. Because the Lord is very powerful. Pero tao pa rin siya during that time na katulad natin, nagugutom, napapagod. Because He is still in the flesh. Katawang katulad natin, nagugutom pa rin siya, nauuhaw pa rin siya. Pero hindi niya maiwanan ng mga taong lumalapit na gustong mahawakan man lamang siya. At naghihintay na mahawakan niya. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos na sinasamba natin. Hindi siya nagtataboy ng sino mang lumalapit sa Kanya. Pero patuloy na tinitingnan siya ng mga religious leader upang ibaba siya. Kaya pati ang mga religious leader, sinasabi na siya ay inaalihan ng masamang espiritu. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Although He is in the flesh, but the power that has come from on high is with Him. Kaya ng Panginoon, lipuli ng lahat ng mga kumukontra sa Kanya, pero hindi niya yung ginagawa. Dahil punong-puno ang puso ng Panginoon ng pag-ibig niya na walang hanggan. Kahit na sila mga religious leader, hindi niya sila, huwag kayong pumunta dito. Hindi siya nagtataboy. Pero ang mga religious leader na ito, pilit na kinukot-kot kung ano ang maibabato nila laban sa Panginoong Jesucristo. Na pinakikita lang sa kaalaman ng mga Pariseo at ng mga scribe and Pharisees and the religious leader na wala silang pagsamba or hindi nila kinikilala na si Jesus ay anak ng Diyos. That is the blasphemy. Hindi nila kinikilala. At sinasabihan nila si Jesus ay inaalihan ng masamang demonyo, kaya siya nagpapagaling. That is the blasphemy that has come from them. Hallelujah. Kaya ang Panginoon ay patuloy na nagiging matatag sa kanyang pagniig sa mga tao, sa kanyang pagbibigay ng kagalingan sa mga tao. Sa verse 30, sinabihan na siya ng mga tao, sinabi na ito na ang pinagpalagay sa kanya. Mark chapter 3, verse 30. Sinabi yun ni Jesus dahil sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na siya ay may masamang espiritu. Sinasabi niya, meron silang masamang espiritu. Yun ang pinagpapalagay nila. Dahil ang palagay nila, pag sinabi nilang si Jesus ang may masamang espiritu, sila ang may mabuting espiritu. Pero nakikita ng mga tao, ang lahat ng ito na nangyayari ng mga kapanahon ng iyon.
Kaya ang Diyos ay patuloy na ginagawa ang kanyang layunin na makapagpagaling ng mga tao. Lahat sumusunod sa Kanya. Lahat pumupunta sa Kanya. Pupunta sa isang baryo, malalaman ng ibang baryo, lulusubin siya ng lahat ng ito. Yung binasa nating mga bayan kanina. So, pagod na ang Panginoon. Kaya sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ihanda ninyo yung isang bangka in case na dumugin ako muli ng mga tao, pupunta tayo sa kapilang baryo. Gutom na gutom ang Panginoon. Ni wala ng panahon para uminom ng tubig o kumain ng tinapay. Dahil hindi niya maiwanan ng mga tao gustong pagpagaling ng kanilang karamdaman sa pamagitan ng kanyang pag-ipo. You are not alone. When you receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life, you are never alone in this life. Hindi ka nag-iisa. Because you are indwelt with the Holy Spirit that has come from God. Nasa iyo ang banal na Espiritu. Nandyan yan sa puso mo. And He has promised you, I will never leave you nor forsake you. Sino ang tatalikod ngayon sa Diyos? Ngayong alam niya ang mga salitang ito na iniiwan ng Panginoon sa kanyang mga anak. Wala. Wala kang lakas na tumalikod sa Diyos. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kung anak ka ng Diyos, magpapatuloy ka sa Diyos. Susundin mo yung standard ng Panginoon. Sabi natin, worshiping God is a sacrifice. Isa itong pagsasakripisyo. Dahil bibigyan mo ng iyong panahon ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. It is not the President of the United States, the President of the United Nations. Walang mga binatbat ng mga tao na yan. Ang binibigyan mo ng parangal ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit, ng lupa, at lahat ng naririto para sa kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Hallelujah. Kaya lahat ng ito ay pinapagaling ng Panginoon. Talagang binibigay niya ang kanyang sarili, binibigay niya ang lahat ng kapanahunan upang makapaglingkod sa mga taong kamukha mo. Lahat ng tao, sabi natin, when they come to church, iba't iba ang mga problema ng tao. Iba't iba ang mga pinagdadaanan ng tao. Merong problemang mabigat, merong problemang magaan lang, pero lahat may iba't ibang mga pinagdadaanan. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Kala niyo ba napunta lang ako dito ng basta ganito? May mga pinagdadaanan ng lahat ng ganito bago ka mapunta sa pagtawag. Well, before you reach the highest calling that has come from God, ang pinakamataas na antas ng pagtawag ng Diyos sa iyo, yun ang nasain mo sa kapanahon ng ito na nandito ka pa sa mundo. Aspire to reach the highest calling kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Pero sometimes, unahin ko muna ito. Unahin ko muna ang gusto ko. Sabi natin, it will pay a price. May kabayaran ang lahat ng ginagawa mo sa mundong ito. May kabayaran yan. Ngayon, inasabi nga na si Jesus ay nagbigay ng kanyang sarili para sa mga taong patuloy na tumatawag at patuloy na sumasamba sa kanya. Patuloy na rin na tinawag niya ang kanyang mga disciple para may makatulong siya. Binigyan niya ng mga kapangyarihan ng mga taong ito, ang kanyang mga disipulo. Sinabihan lamang niya mga taong ito, sumunod kayo sa akin. Tingnan niyo lang ang ginagawa ko. At sa verse 21, anong paratang ang binigay sa kanya? Verse 21, 3:21. Anong sinabi ng mga, nang mabalitaan ng pamilya ni Jesus na ang mga ginagawa niya, siya'y sinundo niya dahil sinasabi ng mga tao na nasisiraan na siya ng bait. Pinagpintangan pa siya na he is mad.
Bakit? Nakikita nila kung paano magpagaling ang Panginoon. Nakikita nila kung anong ginagawa ng Panginoon. Pero dahil sa nakikita ng mga tao, sabi ng mga tao, nasisiraan na yan ng bait. Ang Diyos, nasisiraan ng bait. Bakit nila sinasabi ito? Dahil lahat ng pulutong na lumalapit sa Kanya, wala siyang itinataboy. Lahat gumagaling. Kahit na sumakay siya sa bangka at lumipat sa kabilang ibayo, dadatnan niya doon sa pupuntahan pa lang niya, nakahiga na yung mga may sakit, nakapila na ang mga may karamdaman, naghihintay ng hipon niya. Kaya pinagbibintangan siya. Dahil sa ginagawa niya, pinagbibintangan, ratok na siya. Sira ulo na siya. Ganyan ang pinagpapalagay nila. Pero gumanti ba ang Panginoon? Hindi gumanti ang Panginoon. Wala pa rin sagot ang Panginoon sa mga paninira ng mga taong naninira sa Kanya. Wala pa rin siyang tugon sa mga taong ito. Bakit? You know what is best? What is the best for everyone? Nagpapagaling siya para ang mga tao ay patuloy na magkaroon ng pagkakataon na makilala siya. Pero hindi pa yan. Hindi pa yung panahon na yan. Marami ang nananampalataya pero nadadahil siya ng mga religious leader. Natatandaan nyo nung magpakain siya sa pamagitan ng ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Kaya maraming sumusunod sa kanya. Some of them gusto ulit makakain. Baka maghimala ulit. Maraming tinapay at isda. Pumunta na tayo, tayong pamilya, pumunta na tayo doon. Sa unahan tayo. Bakit? Karamihan sa mga sumusunod, gusto pa rin muling makakain ng pagkain, dumami ng dumami ng dumami, hanggang sa marami pa ang natira, 12 basket pa ang natira, sapagkat ilang libo na ang kumain ng tinapay at isda na ito. Some of them, yung pa rin ang dahilan kaya sumusunod ng mga iba, ng mga tao. Pero napagbintana na siya, he is beside himself, na siya ay inaalihan ng masamang espiritu, siya ay sira na ang ulo. Out of his mind. Inibintangan na siya ng gano'ng mga pagkakataon. Hallelujah. Sa pagkakataong lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon, it is a divine healing that He is doing. Nagmumula sa Diyos ang kanyang pagpapagaling. Kaya, sinasabi sa atin ng verse 28 and 29 sa Mark chapter 3 verse 28 and 29. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang lahat ng kasalanan at anumang paglalapastangan sa Diyos ay maaring ipatawad. Kung nilalapastangan mo ang ginagawa ng Diyos, pwede kang patawarin. Next. Ngunit, ang sino mang lumapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad kailan? Magpakailanman. We're now going to the controversial story. Tandaan ninyo ang inyong mga puso at kaisipan. Sinabi niya na Jesus answering the accusation that he had been made against that the miracle, ang mga milagrong ginagawa niya ay sa pamamagitan ng impluensya ng masamang espiritu at ng mga demonyo. Kaya, yung casting away niya ng masasamang espiritu, yun ang mga pruweba nila na inaalian siya ng demonyo na tinatawag na Beelzebub, who was the chief of the demon. Ito ang hari or boss ng mga demonyo, si Beelzebub.
Kaya, in doing so, these men were calling the Holy Spirit a devil. Dahil sa pagkakataong ito, ang tinatawag nila sa banal na espiritu ay devil. Pero sinabi na doon, alin ang hindi mapapatawad? At ang mapapatawad na ginawa mong kasalanan sa Panginoon ay mapapatawad ka. Ngunit, pag nilapastangan mo ang banal na espiritu, hindi mapapatawad kailan paman. Sinabi na yun sa binasa natin. Kaya, ang mga demonyo, kina-counter-attack nila yung ginagawa ng Panginoon. Kinokontra nila. Kinakalaban nila ang ginagawa ng Panginoon. Yun ang trabaho ng mga devil. At ang pinuno nila na ang pangalan ay si Beelzebub. Kaya si Jesus ay gumagawa ng sign and wonders. Yun ang sign and wonders. Sign na nakikita nila na may sakit at ang wonder thing na nagawa ng Panginoon ay makita na lumalakad ang mga pilay. Nabubuhay ang mga patay. Di ba? Merong bahagi doon sa mga nakalipas nating pag-aaral, bumuhay ng patay ang Panginoon. Pero dito, mga inaalihan ng masamang espiritu ng mga ratok-ratok na ang kanilang mga ulo, pero pag hinawakan ng Panginoon, tatanungin pa ba ng Panginoon, did you receive me as Lord and Savior of your life? Wala yung tinatanong ang Panginoon. Lahat ng tao, wala siyang pinipili kung sino ang kanyang pagagalingin. Hindi siya namin born again ka ba? Ano ka bang ngayon? Wala siyang tinatanong na ano pa man. Because lahat ng pagpapala ng Panginoon, gusto niyang ibigay. Gusto niyang tulungan ang lahat ng tao na maraming mga problema na dala-dala sa paglapit sa Kanya. Umiiyak ang mga tao. Ngunit mahawakan lang niya ang mga tao to. Yun lang ang mga gusto ng tao. Kaya ang isang babae na inaalihan ng sakit na 12 taon na dinudugo, sabi niya, mahipo ko lang yung dulo ng kanyang damit, alam kong gagaling ako. Because there is power in the Lord. And your faith, yun ang nagpapalakas sa iyo para manampalataya ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya, in whatever circumstance in our life, may pinagdadaanan ang lahat ng tao. Na mayroong gustong marating ang tao sa buhay na ito. God is always waiting for each and every one of us to come. Laging naghihintay ang Panginoon ng paglapit sa Kanya ng mga tao. Sino pa lalapitan natin? Kundi siya lang na Diyos ng mga pangyarihan sa lahat na nagbigay sa atin ng mga bagay na ito. Sabi, hindi mapapatawad ang lumapastangan sa banal na espiritu. Sin is the Hebrew word for hamartia. Hamartia. Sin of an individual act. Kasalanan yon. Hamartia po sa Grego. All sin can be forgiven into the Son of Man. Because God is full of mercy and love to all of us. Malaki man o maliit na kasalanan ay mapapatawad ng Panginoon ito. Malaki man o malaki, ha? Sabi ko ano mang kasalanan na meron tayo, malaki man o maliit ito, kayang patawarin ng Panginoon ang lahat ng ito. Ulitin natin yung verse 29. Hindi maaaring pasok, Mark 3:29. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad kailanman. Blasphemy. Blasphemy is the very worst, meaning po nito ay the very worst type of slander. The Greek word for blasphemy, blasphemeo. Blasphemeo is the Greek word for blasphemy. It is very worst type of slander. Paninirang puri against the Holy Spirit. It has no forgiveness. He is in danger of eternal damnation. Hindi
hindi siya mapapatawad kailan pa man. Pero ang pagpapatawad ng Diyos ay available sa sino mang lumalapit sa Kanya. That is the great promise of God. Pag tayo lumapit sa Kanya, handa tayong patawarin ng Panginoon. Lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. This is a controversial issue because merong mga simbahan na merong mga pinuno na pag umalis ka sa kanila, sasabihin walang kapatawaran ang ginawa mo pag umalas ka sa sekta na ito. Meron pong mga ganyan. Meron pong ganyan mga religious process na kaiba. Na pag umalis ka at lumipat ka sa ibang religion, sasabihin nila hindi ka mapapatawad kailanman. So ganyan po ang sinasabi. Kaya tayo ay mag-ingat. Pero pag nagkakamali tayo, there's always the Holy Spirit to come unto you to convict you of what you are doing. Ang Holy Spirit po ay siyang nagkukumbik sa atin. Pag gumagawa tayo ng masama, kinukumbik tayo. Nakukumbik tayo sa masamang ginawa natin. Natatandaan niyo si Peter, sabi ni Peter, 3 beses niyang pinagkanulo ang Panginoon. At siya ay nakonvict, na guilty. At siya ay humingi ng tawad sa Panginoon at nirestore siya ng Panginoon. Si Judas, ano nangyari sa kanya? Na-guilty, sobrang pagka-guilty kay Judas at siya ay nagbigti. Guiltiness is pumapatay. Si Judas doon namatay, nag-guilty siya. Sinuli niya yung 30 pirasong pila sa mga nagbigay sa kanya. Pero hindi yung konsensya niya ang umugit sa buhay niya. Kinukonsensya siya, ayaw umalis sa konsensya niya, yung ginawa niya. Kaya, tinapos niya ang buhay niya. Pero si Peter, na-restore because he goes to God. Pumunta siya sa Panginoon at humingi ng patawad sa Panginoon. Hallelujah. Kapag tayo gumagawa ng mga kamalian, it is the Holy Spirit that convict us. Huwag mong gawin yan, sabi ng Espiritu mo. Bumalik ka agad sa Panginoon. Pagsisihan mong ginawa mo. Yun ang nagkukonvict sa atin. Pero sa panahon ngayon, pag tayo nagkakamali, yung Holy Spirit ang nagkukonvict sa atin. Ngunit, yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesus as Lord and Savior of their life, hindi nila alam ang mga bagay na ito. Hindi nila alam na walang kapatawaran ang luwapastangan sa banal na Espiritu because they do not know the Lord Jesus Christ because they do not read the Bible. Hindi nila naiintindihan, hindi pa nila nakikita sa Bible or hindi pa naituturo sa kanila ng kanilang mga tagapagturo na may kapatawaran kapag nilapastangan mo ang anak ng tao, may kapatawaran. Ang walang kapatawaran ay ang paglapastangan mo sa banal na Espiritu. So, sabi natin, sa Old Testament, ang nakikita natin na pinaka-humble, meek, the meekest man in the world is Moses. Diba, sabi ni Moses, na nagkakasala lagi yung mga Israelite, Lord, huwag niyo po silang parusahan. Ako na lang ang tanggalin mo, Lord. Ako na lang po, huwag na sila. Ganyan ka-humble si Moses. Pero kung ikaw yun, o sige Lord, lipulin mo na sila dahil mga matitigas ulo niyan. Baka kung tayo yun ang sabihin natin sa Panginoon. Pero si Moses, pinaka-humble, the meekest man in the world. Kahit na siya ang mamatay, wag lang ang mga Israelita. Binibigay niya yung kanyang sarili. Ikaw ba, ibibigay mo yung sarili mo para sa iba? Naunawaan natin yun. Kaya,
Ang kailangan natin ay makilala natin ang Panginoong Jesucristo. Dahil the Holy Spirit is the one convicting us. Basahin mo ang Bible para lalo pang lumalim sa pananampalataya. Hindi yun narinig mo lang, kahit natin na sa Bible, baka mali. Tignan mo rin. The Bible is the Word of God. Dito tayo nabubuhay, narinig ito ang buhay natin para lalo natin magamit ang kanyang mga sinasabi sa atin. Kaya sinasabi ng Panginoon, do not be equally yoked with unbeliever. Huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Dahil hindi kayo magkakaintindihan. Iba ang pananampalataya mo, iba rin ang pananampalataya niya. Hindi magkakasundo. So, tingnan natin ang ating mga kayang gawin na mapakilala ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, lahat ng mga ginagawa natin, Lord, the Lord with the napakabait ang Diyos na sinasamba natin. Sabi, love God with all your might, with all your soul. Love God with all your might, with all your soul, with all your strength. Siya daw ang mahalin mo ng higit sa lahat. Pero anong minamahal natin? O kayo sasagot niyan? Kaya hindi natin naiintindihan sometimes because hindi natin binabasa sa Bible. Kailangan basahin natin ito para maintindihan natin. Dahil ang Bible, ang Holy Spirit, ang nagkukumbik sa atin, if we do not follow the standard of God, ikukumbik tayo ng Holy Spirit para basahin natin ang Biblia na sulat ng Panginoon para sa atin. Because Galatians said, no? Sa book of Galatians ba yun? God is not mocked. You will reap what you sow. Aanihin mo kung ano ang itinanim mo. Kung ano ang itinanim mo, darating ang panahon, aanihin mo ito. Aanihin mo ang lahat ng ginagawa mo sa panahon ngayon. Kung nagtatanim ka ng kabutihan para sa iyong kapwa, aani ka ng kabutihan na nagbibigay ng Panginoon sa iyo. You will reap what you sow. Yung kung ano mga tinanim mo talaga sa buhay na ito, anong ginagawa mo para sa Panginoon, wala kang ginagawa, aanihin mo ang lahat ng ito. Lahat ng bagay ay may katuturan sa Panginoon. The Holy Spirit will not convict you because you do not know who God is. Hindi mo kilala. Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sunod po. Yung mga kasalanan mo na itinanim mo, darating ang panahon, aanihin mo. Halimbawa, isang drug addict, halimbawa, merong bisyo, hindi nagbulakbol, hindi nag-aral, and then dumating ang time na bago. Nagkaroon ng pagbabago. Dahil kinilala niya ang Panginoong Jesus as Lord and Savior of his life. Nang makilala niya ito, gusto niyang magbago. Anong itinanim niyang una? Drug addict. Hindi nagbulakbol, hindi nag-aral. Ngayon, naghahanap siya ng magandang trabaho. Wala siyang makita. Bakit? May record na siya. Pero, pag lumapit siya sa Panginoon at humiling sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko. Tulungan mo po ako sa gagawin kong pagbabagong ito.
gabayan mo po ako. The Lord, hindi magpapabaya ang Panginoon na pababayaan ka. He will answer you because you are repenting for the sins that you have done in this world. Dahil pinagsisisihan mo ang mga kasalanan ginawa mo, ang Diyos ay nakikinig sa iyo at tutulungan ka na angkop para sa buhay mo. Pero tinanggap mo na si Jesus as Lord and Savior of your life. In heaven, wala nang sin. Masaya sa heaven. But the consequences of what na itinanim mo, dito mo yun pagbabayaran sa ibabaw ng lupa. Tandaan po natin, may kabayaran ang lahat ng kasalanan. Dito mo aanihin yun sa ibabaw ng lupa. Pero ligtas ka dahil tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior of your life. Ligtas ka. Nakasulat ang pangalan mo sa heaven. But the consequences, yung itinanim mo dito sa ibabaw ng lupa, dito mo aanihin ito. Sabi, hindi nagpapabiro ang Panginoon. Sinabi doon sa binasa natin, Galatians 6:7. Hindi do not be deceived. God cannot be mocked. A man reap what he sows. Dito mo pagbabayaran yun sa lupa. Alam mo, libre na. Hindi, may pagbabayaran ka pa. Dito yun, hindi doon. Ligtas ka. Sabi nga, pagdating mo sa heaven, tatanong ka, ba't kailangan papasukin kita dito sa heaven? Eh, naging mabait po ako. Nagbibigay ako ng tithes, malaki pa nga eh. Tumutulong po ako sa mga nangangailangan. Ano ang susi? Ang susi lang para papasukin ka sa heaven because I received the Lord as the Lord and Savior of my life. Tinanggap ko po ang Panginoong Jesucristo. Pumasok ka na. Ito lang ang magiging susi natin kapag dating ng mga panahon na yun. Kaya sa buhay natin, tingnan natin mabuti kung ano na ang ginagawa natin. Kaya, if we are convicted by the Holy Spirit because we are believer, we are Christian, there is a change in you. Dahil tinanggap mo si Jesus, may makikita ang pagbabago sa iyo. Sabi natin kanina, drug addict, nagbisyo, gumawa ng mga hindi magaganda, pero ngayon tumanggap na. Pero, may kabayaran. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Ayun ang sinabi po ng Bible. Kaya kung nagtanim tayo ng mga masasama sa tao, aanihin din natin ang mga ginawa natin na yan. Kinasabi nga sa Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. Alright. Yung, there is now, therefore, no condemnation. Yung therefore, for that reason, in the Greek word, for that reason, there is no condemnation. Condemnation is something to be decided. Something to be decided is condemnation. There is now no. Now, therefore, yung therefore, ibig sabihin for that reason. Dahil sa ganung bagay, ang ibig sabihin nun, there's now no condemnation. Condemnation is something to be decided. So make sure na may kaugnayan ka kay Kristo. Because it is the Holy Spirit that will help you to go back to God. So you will not be a blasphemer. Ang banal na Espiritu ang tutulong sa iyo para magbalik ka ng muli sa Panginoong 'Kristo. Huwag mo daw pighatiin ang banal na Espiritu
Pag gumagawa tayo at kinukumbik tayo na hindi natin ginagawa, the Holy Spirit is grieving. Nalulungkot ang banal na Espiritu kapag hindi natin sinusunod. Nalulungkot ang banal na Espiritu. Is grieving for you. Because the Holy Spirit is a person, is the Father, the Son, and the Holy Spirit, 3 in 1. Hindi ang kape, ha? And if you follow God's standard, the Holy Spirit will not grieve. Puso mo ay tumitigas, umiiyak ang banal na Espiritu para sa iyo. Bakit tumitigas ang puso mo? Kasi matigas ang ulo mo. Tumitigas ang puso mo hanggang sa makasanayan mo na ang bagay na ito. Makasanayan mo na. Nasanay ka na. Akala mo tama yung ginagawa mo. Pero mali. Dahil nakasanayan mo, ganun ang ganun pala ang ginagawa mo, nasanay ka na, mahirap kang tanggalin doon. Pero through the help of the Lord Jesus Christ, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo, magagawa mong lumapit sa Kanya at sabi mo, Lord, patawarin mo na po ako, nagsisisi na po ako ng buong puso. I am repenting for all the sin that I have done to you. Mapapatawad ka. Pero sabi natin, merong consequences. At yun, ang pagbabayaran mo dito sa ibabaw ng lupa. Dahil ginawa mo yan. Pero nakatingin sa'yo palagi ang Panginoon. Na ginagawa mong mali, akala mo tama. There is no sin or walang kapatawaran kapag banal na Espiritu ang iyong nilapastangan. Blasphemy is the word of God. The Greek word blasphemio is a very worst type of false or malicious report. Blasphemous. Non-Christian can commit or speak. Can they commit or speak against the Holy Spirit? Is there a sin of unforgiveness? Ito po, makinig kayo. Jesus' early life is active. Ang buhay ng Panginoong Jesus dito ay aktibo. Nakita natin kung paano siya magpagaling. Hindi siya tumigil hanggat hindi lahat ng tao ay gumaling sa kanilang karamdaman na bigyan ng lunas ang kanilang idinadaing sa Panginoon. Hindi siya tumigil. Kaya napagbintangan siya na sira na ang kanyang ulo. Dahil sa panayang kanyang pagpapagaling ng mga may sakit, pinagbintangan siya na sira na ang kanyang ulo. Jesus' early life is active. Possessed person come when Jesus set them free and drive the evil spirit. Pero walang tigil ang mga eskribo at ang mga Pariseyan ng pagbibintang sa kanya na siya ay nanggagamot dahil si Beelzebub ang kasama niya. Hindi pa ba sapat na makita nila na nagpagaling ang Panginoon ng patay? Hindi pa ba sapat na ang mga inaalihan ng demonyo ay natutumba at lumalayo at nare-receive nila ang kagalingan na binibigay ng Panginoon? They didn't know there is miracle sa ginagawa ng Panginoon. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay isang milagro ng Diyos na kanyang ginagawa. There is no forgiveness of sin during that time because, listen, because Jesus Christ has not yet been raised to death. And it was then that He is convicted. He is doing it with the devil. Wala pa, hindi pa namamatay ang Panginoong Jesucristo noong mga panahon na yon. Kaya, walang kapatawaran ang anumang kasalanan, pati ang paglapastangan sa banal na Espiritu. Now, Jesus is alive and can forgive all sins of people who come to Him will be forgiven. Even the blasphemy of the Holy Spirit. Nung sinasabing wala pa yun, wala pa, hindi pa namamatay ang Panginoong Jesucristo, kaya walang kapatawaran ang paglapastangan maging sa banal na Espiritu. But now,
Namatay na ang Panginoong Jesucristo na buhay na maguli. Lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. Do you believe? Yes. Do you really believe? Yes. Yan ang kahalagahan ng pananampalataya na ibigay sa atin ng Panginoon sa kapalahunan ito. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sinabi sa Old Testament, Isaiah 1:18. Tingnan natin. Isaiah 1:18. Ayoko ulit kahit sandali na lang. Sinabi pa ng Panginoon, halika kayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang iyong kasalanan, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. Let us look at it in English. Kasi English ako eh. Isaiah 1:18. Sabi po dito, come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be scarlet, they shall. Ano yung ginamit na verb? Shall. Future. Old Testament ito. I will make them white as snow. They will be red, crimson, they shall be wool. Ang ginamit na salita ay shall. Though your sins be scarlet, they shall be as white as snow. Old Testament is the shadow of the things to come in the New Testament. Kaya sinasabi, ito ay future, shall. At nangyari na ito sa panahon ngayon. Shall is future verb. I will make them white as snow. Kaya sa buhay natin ngayon, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng karapatan. And Hebrews 9:22, Hebrews 9:22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Sa Tagalog, ipakita rin natin sa Tagalog. Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ang mga kasalanan. Yun ba yun? So, Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Mas maganda sa English, no? There is no remission of sin. Ayan. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Yan din po ang ibig sabihin nun. Without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Pero ngayon, sabi natin, nabuhay na ang Panginoon. And John 1:29. John 1:29. The next day, John said, Jesus coming unto him and said, behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Ayan po. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Sino yun? Jesus Christ is alive. Andiyan na siya. Siya na nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. But, unbeliever, believe that there is still no forgiveness of sin. Ang mga hindi pa nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi nila alam ang mga bagay na ito. Dahil wala silang kaugnayan sa Panginoong Jesus. They do not believe because they did not receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of their life. Kaya hanggang ngayon, ang pinananampalataya nila, walang kabayaran ang paglapastangan sa banal na Espiritu. But now, Jesus is alive. Buhay na ang Panginoon at handang patawaran. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Are you there? Tandaan natin, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kung merong kasalanan pa noon, sino magpapatawad doon? Meron pa bang mas mataas kay Jesus? Wala. Only Jesus. Only Jesus. Hallelujah. Sabi natin, yung mga gawa natin, na consequences, dito mo pagbabayaran sa lupa, anumang kahinapan, anumang matinding kasalanan na nagawa mo,
Ikaw ay pinatawad ng Panginoon, pero may consequences na dito mo pagbabayaran sa lupa ang mga bagay na yan. May dadaanan ka. Unti-unti may dadaanan ka. Step 1, mabubuti ka na. Step 2, mas mabuti ka na. Step 3, mas mabuti ka na. To the point na mawala na ang lahat ng ito. At ikaw ay tatawaging anak ni Kristo. Napagkat sumamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Be humble enough. And your conscience will feel sorry and you feel guilty. Ask God, while there is still time, tawagin na ang Panginoon habang may panahon pa. Lalo na po kung meron kayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ask them now, while there is still time, habang may panahon pa. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay ng tao dito sa mundong ito. Kaya while there is still time, gawin na natin yung the best na kaya nating magagawa sa buhay na ito. Mahirap kaaway ang guilt. Ano sa Tagalog yung guilt? Puro English pala itong mga ito. Konsensya. Konsensya ba yun? Hindi yung konsensya kasi si Judas kasi na konsensya eh. Kaya nagbigte. Anybody, ano yung guilt sa Tagalog? Okay. Yan ang assignment nyo. Kasalanan siling eh. Unti-unti natin ayusin si Lord ang buhay mo ngayon. Nasa Panginoon ka na. Look at the cross of Calvary. It will speak to you. Ang cross sa bundok ng Kalbaryo ay nangungusap sa iyo. Ito lang ang tanging paraan ng kaligtasan na nagbinibigay ng Panginoon sa iyo. God give everything. Pati ang kanyang buhay binigay para sa iyo. Sino ka ba para bigyan ng Diyos ng kanyang buhay na makilala mo siya as Lord and Savior of your life? Who am I that a king would die in my place? Sino ka? Wala. Kaya, ayusin natin ang buhay natin ngayon. Mahalin natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Mahalin natin ang Panginoon na nagbigay ng lahat-lahat. Tingnan natin ang Genesis chapter 18 verse 14. Genesis chapter 18 verse 14 said, may bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako dito sa ganito'y panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Sabi ng Diyos ito, is there anything too hard for me? Meron ba akong hindi kayang gawin para sa'yo? Meron ba? And then Jeremiah 32 verse 17. Jeremiah 32 verse 17. Is there anything too hard for the Lord? Jeremiah 32 verse 17. As Lord God, behold, thou hast made the heavens and the earth by thy great power, and he stretched forth his arm, and there is nothing too hard for thee. Walang mahirap sa Diyos. So, yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Lapit lang tayo sa Diyos. Ipanalangin natin yung mga kapatid o kaanak natin na hindi pa nakakakilala sa Diyos habang may panahon pa. Habang may panahon pa. So, tingnan natin ngayon yung huling verse ng malapit na po tayong matapos dahil hindi ko po pwedeng iwanan ito sa inyo. Gusto ko matapos ito. Chapter 3, 27 and chapter 3, verse 31. Tuloy-tuloy po ito.
Samantala, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Nakatayo sila sa labas at ipinatawag nila siya. Maraming tao nakaupo sa paligid niya. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid at ipinapatawag kayo. Sumagot si Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Tinignan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya at sinabi, ang mga ito ang aking ina at mga kapatid. Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Hinihintay ng Panginoon ang ganap na paglilingkod natin sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin ngayon. There's now no condemnation to those who believe in the Lord Jesus Christ. Tayo ay tinawag para maunawaan natin na ang kasalanan ng blasphemy ay may kapatawaran sapagkat lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoong Hesukristo because of His great love. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, lahat ng kasalanan, kung wala pa, kung hindi pwedeng patawarin, ibig sabihin, meron pang ibang Diyos na pwedeng magpatawad doon? Wala. Only Jesus. Let us stand. Father in heaven, we thank you for the great message that you have given us today. Patuloy mo po kaming bigyan ng unawa sa mga susunod pang mga pagkakataon na makita namin, Panginoon, ang kalooban mo para sa amin. Mahal ka namin, Panginoon. We give you all the honor and the glory. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen. Sa mga bago po, na nasa Facebook Live, or yung mga gustong tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life, sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabihin niyo pong, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito na ako ay tinawag mo. Isang makasalanan. Nagkasala po ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero sa araw na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaniyak kitang pumasok sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Panalangin po natin ang tinapay at alak. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami po ay kinakatakbo sa pamamagitan ng pagtanggap sa tinapay at alak na ito. Basbasan mo po ito at nawa maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup. Yet saying, This cup is the New Testament in my blood. Drink as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Amen. So napagpala po ang bawat isa. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Amen? Amen. So meron po bang mahirap dito? Wala po, di ba? So dahil nasa Panginoon po tayo, wala pong mahirap. So ihanda po natin ang ating mga tithes and offering. Amen po ba? Hawakan po natin ito. Pag-pray. So samahan niyo po ako sa pananalangin sa ating mga tithes and offering. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pagpapala na receive po namin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa mga oras pong ito, dinadalangin po namin ang aming mga tithes and offering, Panginoon. Maging kagamit-gamit pong mga salaping ito, Panginoon, para sa ikalalago, Panginoon, ng iyong bahay-sambahan, sa lahat ng mga ministries kung saan ginagamit mo, Panginoon, ang church po ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa, sa lahat, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kayo pong nagbibigay sa amin ng wealth, Panginoon, ng provision. Maraming salamat po, Panginoon. At sa mga oras pong ito, patuloy namin na tinataas ito, dinadalangin namin, Panginoon. I-bless mo po ang mga salaping ito upang maging pagpapala po para sa TRC of Church at sa lahat ng mga babahaginan, sa lahat ng mga pang-maintain, Panginoon, ng church po ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me. For all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise. Okay po, lagi po natin inaanyahan ng bawat isa na tayo ay, na tayo ay patuloy na dumalo sa ating pagtitipon every Sunday po. Sige po, mag-ready. At habang nagre-ready na yung mga praise and worship team, ini-invite natin ang bawat isa sa ating mga online Bible studies. At yung alam niyo naman yung mga time, i-remind po ng mga leaders nyo yan. Amen po ba? Wala po dito ang makakalimutin. Meron po ba? Wala, di ba? So, naalala po natin yung mga oras ng ating pagtitipon. Okay po? So, kung handa na po ang lahat, patuloy na lumapit tayo at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po tayo. Pangunahan tayo ng mga praise and worship.
God. Muli po tayong umawit. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Lord God, hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord God, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father in heaven, napakabuti mo nga po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong Holy Spirit na narito sa amin. Father God, we thank you so much, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga po na ilagay mo ito sa aming puso't isipan, Panginoon. Magawa po namin may pamuhay at may bahagi din naman namin sa iba. Salamat po, O Diyos, sa aming pastora sa inyo, O Lord God, na patuloy mong ginagamit. Ibayang kalakasan, pisikal at spiritual ang patuloy mong ibigay sa Kanya. Salamat po sa patuloy na paggamit mo sa Kanya. Salamat po, Panginoon, sa mga musicians, sa song leaders, sa mga backup singers, sa bawat isang narito na kami ay patuloy mong pinagsasama-sama upang patuloy ka naming papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpalang binibigay mo sa amin sa araw-araw. Panginoon, sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Salamat din po, Panginoon, sa mga nanonood sa Facebook Live, O Lord God. Lord,
ang mga kapagpalang naranasan namin at tanggap namin ay gayon din po naman ang matanggap nila. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat isa, maging ang buong pamilya. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ngayon natin magsabi ng Amen. Praise God. God bless po sa inyong lahat. Si Ruby Jane Subo, welcome po sa TRCF Church. Ayan, so kabayan po natin siya. Thank you for coming with us. Sana sa Sunday ulit. At sa bawat isa po, maraming salamat po. God bless us all. Okay. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa